Joey Castañez. Before we start, may we kindly remind our media partners to observe a few ground rules as we shall endeavor to make this press conference as organized as possible and to give everyone a chance. So once your name is called, please stand in front and state again your name and media outlet. To ensure everyone gets the opportunity to ask, we will limit each media representative to one question and one follow-up. Also, kindly state the name of the panelist or resource person you wish to address and please direct the question to them. With that, the floor is now open for question and we will now call first Sir Froilan Gallardo of Bigla News. Okay, microphone. Morning, sir. Hello. Sir, with the knockdown or elimination of Taco, sir, pila naman commanders how many Sa pagkakaroon na ang nabilin lang yung pinagitawag na itong mga top leaders tulo na lang sa NCMRC, North Central Mindanao Regional Committee. Ang ilang regional secretary si Julia Cagadas, alias sa Reda, and then si Carpoy, taga San Luis, Luzon del Sur, and then si Jackie. Doon ay isa sa leader si Trix, pero kumbaga among our targets yun, initially, 5. So, naman sa ato si Makong, no? Alias Makong. And then, 2 days ago, na-neutralize na ito si Bonifacio Lutawa na yun sa Tago. So, tulo na lang ang atong book doon yun. So, sila tanan na sa area tanan sa operations sa AIB. Pero assessment na mo is nag-impact ang tibuok NCMRC. Tactically, disadvantage sa ila because of the preponderance sa atong mga kasundaluhan na nag-conduct of operation din sa may area sa Sitio Tapuon, sa may Balaudo at Tibaw. But then sa ila po is, kumbaga, ilang ang tanong assessment is, kung bulag-bulag magundin sila, ang among sa grupo, daghan na kayo ang gahuna-huna na mo surrender ta. Apan na tungod kay dili sila makahigayon, kay ilamang nakita nga kini siya nga tao, grupo, kini sila nga mag-amigo, basin mo paubanan nila og kining ilag yung kasaligan ng mga leaders. Sana na ini si Bonifacio Lutawa kay mo magini siya ang among nakita na wala gyud lugar inclination na mo surrender. So doon na yung mga sub-leaders na among nakita doon na yung mga feelers unta. Sulti sila sa ilang mga kaila, makakontak sila panagsa. Kung makalugar lang sila mo surrender. Pero ilang kayo is example si Kado, doon na isang ilang maibalaan na grupo, paubanan nila. So dili sila mo, hindi na sila ka grupo mulugar na ang hitabo karon na ang it's more on ugong sa grupo para dili gyud matagalog kumbaga dunay consistent nga hatag og moral sa ilang consistent nga mo kumbinsi kanila nga padayon. Para kini lugar karon nga amo nakita kini nga ipakita ko karon dako kini siya nga tawag ko tungod kay aside from sa iyang position ang iyang kining influence sa grupo wherein ang kadaghanan kanila dito kakuha og kadasig is na-neutralize na. Thank you, sir. Can we ask from PID, Ma'am Jessa Cuyopas? Ma'am Jessa? We have Ms. Eliza Faye Ralios.
Okay, we shall now move on to Sir Rusty Marie Colino of XFM. Good morning. I am Marie Colino, Station Manager of EDSA Campinas. So my question is for Colonel Colino. Sir, aside from being a high-ranking official, who is Commander Tayo, kinsa man gid siya? Any background or history about sa iyang kinabuhi? Ito si Commander Tado. Just as a background, I was assigned in 8IB covering the area of Misamis Oriental in 2005. Si Tado, aging 50 years old, matagal na siyang pumasok sa kalihukan since 1990s as per revelation mismo ni alias Makong. Magkasama na sila, si Tado, si alias Makong at saka si Reda. Magkakasama sila sa hinahabol namin nung araw sa Guerrilla Front 4B when I was still operating in the hinter areas ng Lantad Complex, kasama itong Impadiding, Minaluang, Claveria. Yes, matagal na itong nasa grupo ito si Taduser. Katulad ng sinabi ng ating division commander, isa ito sa mga nagbibigay ng moral sa mga remnants na naiwan ngayon sa walhong grupo. Alright. So my next question is for Sir Anayon. Sir, Thank you. unsa ang approach na inyong gibuhat upon facing the mourning family of Commander Tayo? Well, diniha akong istorya yung mga anak na dinihiwan niya anak doon niya nagsuot. In fact, dinihiwan niya anak age 15 o 13 kung ako sa wala pang ilisukan na kita sa inyo. Wala ko sinusukan na kita. Ang amo lang is, ang akong pasabot kanila na wala pinagkulang o reach out kang Tado. In fact, si Colonel Canatoy, doon ay panahon na nagka-istorya sila mismo sa cellphone ni Tado. When he was battalion commander of 58 IB. Na the same ang hangyo o na untak mo join na mo uban na kanang apan mo lagi tigas gid siya desidido gid siya nga mupadayon sa pakigbiso. So muna ang pasabot sa ila and then sa pagkakaroon dili pa kayo engaging no kay masaktan man ako sa ila kasubo. Ang among pasalig kanila is una ang among instruction kay kanila kanato is kung mag-die down na ang mga emosyon. Doon naman kita yung programa sa 14th Infantry Division kining i-reach out namo ang mga pamilya sa mga namatyan ng NPA. Kaya kinahanglan mo po ka na healing. Kinahanglan mo sa mga intervention. Kaya kita, siyempre doon na yung mga kayugot. Base doon na yung mga kasupok sa sugaluhan sa gobyerno. So, i-reach out na mo sila. Una-una ang atong tanaw ni is ang intervention kaya pang-eskwela man sila. Intervention ng mga iwas sa eskwela, makakuman yun sila. And then, doon na yung mga pakutanan na ko kanila na sabayin yung mga pwede na panginabuhian dito sa ilang lugar sa Luglo. So, doon na namin mga sabot-sabot. And, kumbaga nga mong ano lang sa ila is, dili na mo sila pagkaya. Ang ilang amahan, dili man niya among consider sa ilang amahan, dili mo kinitawag. Biktima man lang ini si Tado. And sad to say lang na ang resulta lugar is wala din nato siya na convincing untak na mapareho kang Makong. In fact, si Makong, sige ang kontak kay Tado. Dugay man niya sila na nagubad. Sige ang kontak, mag-istorya sila. Iyang mapasabot lugar. Ang ilang kausa, ang ilang gusto mo ito sa komunidad, pwede paghapon nilang ipadayo. Once nag-surrender sila. And mas doon lugar sila ay katakos o higayon na makatabang doon sa komunidad. Nabali ang mga anak, sir? Naadini, unya na lang after sa pwede ninyo mag-istorya kung sulod ko sila, no? Naadini ang ilang duha ka anak. Nahapon when we inform them, yabot sila kagabihin uban ang ilang duha ka. So later, mapilit ko siya ng Alright. Thank you. Thank you, ma'am.
So may we ask Sir Jonathan Soriano, also from IFM. So we shall now move on to Bobo Radyo, Ma'am Jeannie Barribas. Si Jensen. Kasama natin. Hi, Ma'am Sir. Hi, Sir. Mayong good night. Bobo dyan, Bobo Radyo Malibanay. Akong question is for Colonel Halionena, Sir. Natuod, kumusta ang atuan hatong mga assistance nga doon sa nagkabanay sa namatay ng case? Ma'am, pagdating ng cadaver kahapon, we brought this cadaver sa provincial hospital for appropriate medical action. And then thereafter, dinara natin sa funeral homes para may execute kung ano man yung dapat gawin. Katulad na doon yung hanggang may balsamo siya. In fact, pagdating kanina ng families dyan sa funeral homes, nabihisan na at nakalagay na sa maayos na plaster ang si alias Tado. Okay, Sir. Ang tinibang nga lugar, Sir, sa may Abusan de la Suerte, wala pa kayo mga balay, Sir. Bukid kayo siya na lapit, Sir. Yes ma'am, generally kalasangan itong encounter site except for itong isang sitio, itong sitio Tacocon na barangay Casapados of La Paz, which is approximately 1.5 kilometers aerial distance from the encounter site. So, yun lang yung nag-iisang sitio, which is very talagang papasok yung sitio na yun. Yun yung sitio na nandun sa malapit sa encounter site natin. Okay, last question, Sir. Before man yato nga nahitabo nga encuentro, Sir, unsay nahitabo nato, Sir, ni sukol ba ang katong MPS na ni resulta sa encuentro? Yes ma'am, unang-una, itong grupo ni Tado, in fact, ang hinabol ko is si grupo ni Prix, pero in February 1, na-monitor na natin itong grupo, nag-consolidate ito sila Prix, sila Tado, at saka ito sila Reda, doon sa vicinity ng Sitio Tacocon since early February. So sinundan natin ng sinundan, we deployed our operating troops until February 15. We are very fortunate dahil hindi nila alam na nandun na yung operating troops natin. Yes, there was a 5-minute firefight. Nagkaroon talaga ng exchange of fires. And at first encounter, only bloodstains ang nakita natin. Our troops pursued yung withdrawing enemy, and we were able to nasundan natin sila and were able to encounter them again at 11:30 ng umaga, same day. From there, it was a brief encounter, yung second encounter, around 2 to 3 minutes, and then nag-withdraw ulit ang kalaban. That's the time that we fully scour natin yung encounter sites, and we found the cadaver of alias Tado. Okay, Sir. Thank Pila you. siya ka mga pusil or piniigo ang yung argument, Sir? As per report kahapon ma'am, Tado incurred 2 gunshot wounds sa iyang dibdib, sir. Very, I think, yun yung cause ng immediate untimely death ni Tado. Thank you, Sir. Thank you ma'am, thank you. Thank you, ma'am. So we have from Brigada News, FM, Valencia, Raymond Valvero. Ay buntag sa tanan. Brigada sa probinsya. Ako pamangkana kang General Alonso. Sa pinatilukan sa area sa Port ID, kung saan nagkikahinay ang pwersa sa Jupiter sa amin. Well, makaya kita nga hinay na lugar. Kung sa count lagi, around the 25, 26 ang mga sila grupo. And, pero, hindi man nila ito kung sila ma-confiansahan. Doon naman sila nagtawag mga recovery efforts. Pero ang pinaka-ground yung meaning, anong gahimu na ito yung sila. Naka-take off na mga itong mga local government chief executives na po sa ilang mga proyekto, doon na yung mga roadmaps. Nag-brigade commander ko dito sa Boracay, nakita na po ang potential importance specifically dito sa Bukidnon. And in fact, atong na-monitor dito sa Bukidnon, nadaghan mga roadmaps si Gov. Unin, na kinahanglan ng suporta, na kinahanglan ang pinaka-essential na ingredient is ang peace and order.
So muna, continuous lang gid gyapon, continuous kay although makaingon ako nga dinhi sulod karon sa area sa Bukidnon, no? Boundary Agusan Sur. Wala na armado. Kaya dito naman sila sa Sapat Dos. So wala kita magkumpiyansa na kay doon naman gyapon tendency nga kung tanaw nila nga magluwag-luwag mo balik sila din sa Bukidnon. So sayang ang effort nila ni Gob nga gawa ko na kayo, magkura ba din sila nag-training sa Vietnam, sa Coffee Roadmap. No? So, muna siya ang ato. Ang pinaka-purpose din nato ani is in support sa atong mga local government units sa ilang mga programa. Kay mo man ni siya ang nakita na kining long-term solution ani atong problema sa internal security. Kining mga encounters nato mga kuan man siya, kining mga band-aid solution na siya. But ang long-term solution nga atong kami-kami is kining mga programa sa atong agencies which mo gini siya ang among gasuportahan nga maka-take off, mahimong successful because only that ma-assure namo nga dili na gyud sila makabalik, dili na gyud wala na gyud insurgency, internal security problem na mahitabo dinhi sa atong area sa region. Apalot sir, wala na tayo ng monitor, napaiga pang monitor sir. Naaman gapon sa mga mga lali na sa academy, no? Sige kayo mo na katong previous na interview katong dinhi nag-press call man punta dinhi sa pagsulod ni Macom. Doon na pagkailangan na programa niya, no? Kining continuous engagement atong giagi sa atong mga ROTC cadets na sa mga eskwelahan. Continuous engagement and then organize na nato din sa Region 10, organize na po nato sa Caraga Region. Apan, mula gina, ang atong mga kabatanunan, makita mo nila kung doon ay ang zeal nila ba, ang idealism nila. So, kinahanglan nato nga makita nila on the ground kung sa gihimo sa gobyerno. So, balik gihapon ta dito. Nga suporta gihapon sa atong mga local leaders nga mo prosper, mahimong successful ilang mga programa para makita sa atong mga kapatanunan nga okay man ang dagan sa among probinsya, okay ang dagan sa among Last na sir. Ang update ng sir, katong nakita na to, daga na kayo nag-surrender, no? Labi na ibang high-ranking official po. Kung mga miyagi mga kapitan, kumusta na dito sila sir? Labi na nila mga pangatubang mga kaso po. Ang una namong nakita as lessons learned, no? Lessons learned, may lessons learned kaya doon na kita'y mga incidents na mga nag-surrender, nag-survive of mga warrants. So to para ma-counter nato na siya, una nato is itong mga nag-surrender na doon mga warrants, dinis na nato intact sa mga kampo. And then i-process nato ang ilang application for amnesty. And then, ang atong hangyo sa National Amnesty Commission is paspasan ang paghatag sa safe conduct pass. Because that will assure them na bisag asa sila mag-suroy-suroy, kung doon ay iserve nga warrant nila, hawin na nila ang safe conduct pass, hindi na sila pwede suroy. Muna siya. So muna-una na assistance na itong kanila. And then, next nga na is sa G7, partnership with DSWD, DA, ESDA, kato na ilang mga livelihood. Pero muna ginangamang portion lang sa ila na, maningkamot po sila. Hindi naman pwede nga, sige na lang tahatag, sige hatag niya. So maningkamot po sila kay group pa yung programa, hindi man pwede nga magsige na lang hatag si group sa ila o ayuda niya. Katong mga programa, dili nila palambuhon. So, equal opportunity nga po sa atong mga other law-abiding citizens na gusto usab ma-avail sa mga programa sa Thank you and congratulations. Thank you, sir. So from Benta Birada, may we call Sean Sulungan. Good morning, sir. Last press conference, sir, ngayon mo na by March, mauuna ang tanan. Target, pero wala maganda bulan, nagkakuha ko sa isa. Available message, sir? Or
Dayon kining tulungan na bilin after sila identified ang mga nakaraan sa ana sila o people or Kung asa to ang impacted site, ha? kung asa ang impacted site dito. In fact, before to nahitabo, nag-move ng Sagkita of additional troops coming from Caraga region. So inanat determinado nga ato yung nga makabot unta nato ang atong target self naghihatag atong target na by end of March. So inugangan na po nato ang tropa. Uwi ka diya galakaw-lakaw sa boundary sa Bukidnon o Agusan del Sur. I-total nimo ang mga sundalo o kakbo more than 1,000. Bibo na ang Pantaron Range. Sa tinuod na, literally, karon higayon na sugod atong Nobyembre, bibo kayo ang Pantaron Range kinagat kay sundalo to go after kining mga remnants na lang. So, kana lugar ko emphasize na inaanak ka determinado. Dili lang sulti, ato yung wala yun nga. Atong sundalo diha, walang nag-Christmas. Nag-Christmas sa Pantaron Range, nag-New Year sa Pantaron Range, nag-Valentine's Day sa Pantaron Range, nag-Chinese New Year sa Pantaron Range. So, inaanak lugar ang sakripisyo sa atong kasundalo. Thank you. Thank you, sir. So, Sir Kokoy Medina of Radyo B Plus 1. Major General Anayrod, sir. Sir, kaya naman nato nga i-declare ang Bukidnon is insurgency free. Kung mo sugod sigog. Pero, wala na. Ang akong itaasyo karon nga ang Bukidnon per se, walay sulod na armado. Pero doon ay tendency, kung kini makalusot ning atong gilakad karon nga nasa Kasapa dos. Kung makalusot, makatabok din sa Sandal Complex. Na po niya, base po niya kung mawala siya nga akong galikayan na mo-declare kita ng insurgency free ang Bukidnon niya after several months, doon ay inkwentro may tapos dumalagi. Doon ay inkwentro dinilapit sa Manalo. So ang pakutan niya, amin na ako insurgency free na. Pero, per se, pwede na din natin i-declare ang Bukidnon as insurgency free. Like katong gihimo nato sa Agusan, Surigao del Norte. I-declare nato ang insurgency free, although doon na pa yung mga armado sa palibot. And then, nag-attempt ang usa ka squad nga nisulod sa Surigao del Norte. Ang ingon sa Brigade Commander sa Kusel, tagay kong 3 weeks. Walo po na kauning sa ka-squad. Tinuod yun, nawalo. So, ang pakutan na, andun na po insurgency free ang Surigao del Norte, nga nung doon na pa yung kwento. E doon na may recovery effort. So, kung kana lugar among pag-istoryahan ni Cobb, ako po nang i-open up sa ilan, doon ay possibility niya po nga doon naman sila yung recovery effort kung nga musulod. Pero pakayon kita nga base sa kining mga holding sa mga battalions din sa 88IB, First Special Forces sa Battalion, 88IB, and 26IB, pakayon kita nga wala na yung sulod na armado ang probinsya sa amin. Thank you, sir. Thank you, sir. So we shall proceed to Ms. Laura Pabodora of NET 25. Good morning, everyone. Kay Brigadier General Anayrod. Sir, sa tulong nga nabilin karon nga mga high-ranking official, unsay imong mensahe sa ila, sir, para mubalik na gid sila sa atong gobyerno? Kaya siguro ang ako lang kasulti is, ang ila din pong tanan, kung sa may mo makuha, kung mag-surrender me. So sa ako lang ang point, ang ako lang kasulti nga, kung mag-surrender sila, unang-una, buhit sila. Kaduha, ang ilang kausa nga magtabang sa komunidad, mas mahimo nila, na sila din sa ang uban siguro ng mga rason, kung mag-surrender sila is, ang sustainment magod nato nini. Ang sustainment efforts nato is wala naman sa amo mga kasundaluhan. Unang naa din si Go. Naa din niya uban na sila ko Congressman Flores, other mga okay. Dinha man po dayon ang piling atong gitawag nga partnership sa uban ng mga stakeholders. Hindi niingon lagi ako nga sa insurgency, ang among trabaho din nabilin
kung saan napapagsulba ng insurgency release opinion, 10% na lang ang trabaho sundalo. Ang 90% na isugdan na nila ni Go, isugdan na sa atong mga provincial agencies, no, o other government agencies. So naana. So, muna lang gina siya, kamay na lang tayo muna. Kumusta tuod ang akong grupa sa Bukidnon, sir? Wala ba'y casualty sa nanitabo na itong encounter nga diba? So far, wala pa. Kaya mumana ang mong permi pangutana mga commanders. Pagwingon sir, ikwento si Ingo Nani. Mga dikahon na namong pangutana. Di ba may mga 15 na, sir, ito na, amo na pangutana. Ubus ang tropa. Huwag na siya. Huwag na permi nga una nga pangutana sa commander. Sir, na ito, ubus ang tropa. So, hindi na nga, okay man sir. Oscar Kilo ang tropa sir. So, okay ato. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. So we shall now proceed to Wonder Radio, Charlie Perry. Good morning, Coach Charlie Perez, Juan Naran po Manipanay, kay Sir Colonel Wayne Grande sa Power User. Sa 28 na yun. Former. Ay, okay. So, sa tulad ng Philippine Army, February nga ay basta sa inyong monitoring na pinasa Minalawang upan pa ang kapagilan bahin sa Caberia o Ginoo o gabing breakout sa FAA. Kumusta ang atong lugar niya, sir? Una sa tanang, magpasalamat ko. Hindi ako may commander and governor ko sa inyong pag-atid. Isa kini ka-kwento na tinabangay para sa atong lihukan na wala yung exigency for the development of province. So, pati sa mong pangutana, diyan sa area sa Minalawang and nearby areas, even when I was battalion commander ko, the Eastern Mindanao, Eastern Misamis Oriental area, na-clear na siya sa Mato, except itong inter areas na Manguo, pati ang Minalawang. But then, sa mga sumusunod ng mga commanders na nakuha sa buha, sa karon, wala nagkikita ng ganito na as per statement by our commander, conglomerate, tapos na lang sila kung asa ang encounter site karon. Nakita ay posible gapon na mabalik sila, no? Kaya kung nga naman na ilang style, pag na-ipit sila, panahana na-encounter karon diri sa area sa may boundary, Busan Province and Bukidnon, na-tendency na bumalik sila sa ilang dating mga areas, Balitpo, Budilla sa Minalawang, Lakbangan area, but then, kampante kita karon kay naabot tayo mga interventions dito na mag-lisod po sila o balik. Kung balik magaling sila, delikado po sila na neutralize atong mga government forces. And then, dito po sa area sa Misamis Oriental, ang sustainment operations na gina-istorya sa atong commander, no? Padayon gina siya, pag wala na sila balikan. Pag mubalik sila, musumbong na gina ang atong mga kaigsuunan dito sa area sa Minalawang, Litpog area. So muna, diri na gid sila sa kalasangan na area diri sa Pagkali. So, rest assured na as per our commitment ng atong commander, Fort ID, make it sure na pag na ay gamay na possibility na makabalik sila, pero pag mabalik sila dito, ito inapon sila sa atong pagkila. So, wala naging support sila dito dito, sir? Ang pagsuporta, makaingon kita na majority, di mo po nato makuha, hinamon po sila mga pamilya dito. Mga kayo na isa sa atong line of efforts, no, para masustain nato atong mga gains is to engage ang mga pamilya. Dili lang pamilya sa mga nagbalik loob, nag-surrender, but then pati itong mga pamilya sa mga nauna pang namatay, na napagay mga hatred, katumamot sila medyo wala tayo masyado na engagement sa ila. So karon as part of our effort with the local government units and national government agencies, nakita programa for healing, reconciliation, and
closure. And then matagaan po sila o ayuda sa mga Thank you, salamat. So, bigas bahay kang Major General Iron, sir, Dr. Nick. Sa pag-surrender ni Magong sa iyang asawa, sir, may manumantang napa siya ay anak ng babae nga nasa bukid. Sa tulong nga nabilin nga Commander, sir, asa social na bilong, sir? Siya ang more on close in ni Reda. Iyang ilang anak, ilang iyang asawa karon grabe na ka-worried. Kay mo lagi na encounter ang grupo, so encounter ang anak nito kauban. So ang problema lang kay dili gyud lagi na dili makahigayon nga may istorya ang kanila. Sige lang sila padala og mensahe, text na pag hinaot nga untak mabasa sa iyo. Pero so far, sir, silang mag-convince ang mga kauban na napay ni Captain Pug na. As doon na sila, doon na rin katong mga nauna pa nga mga nanawag mga kauban. Actually, mga tanan kauban ni Makong, kung wala kong sayo, nanawag na o duha na lang ang itaon. Pero wala na sa bukid. Itaon na kung asa nag-hibernate. Nasa ubos. Pangitaon na para ma-formal ang pag-sunod. Thank you, sir. Thank you, sir. So we should now have Sir Joey Pestañez of Regis and Sir. Sir Mark Micaballo of RMN Bukidnon. Mayong bintag sa Gov, Major General and Colonel, sir. Una ko pumunta ng Gov siguro. Gov, even I know nga taga Miss Corby ang pamilya ni Komendantado, pero doon na may inisyatiba po ang province na matagal po sila ang assistance. Sigurado kay iproseso natin sa ang opisina sa programa natin sa probinsya. I-identify na siya ng residency ng galitin mo. Qualify siya. Thank you, Gov. One lang kang Lieutenant Colonel. Colonel, kaganiya gi-mention ni General Anayron nga ipaubanan, ikaw po nag-mention nga ang naka-enkwentro lang sa tropa is mabot na sa lima ka armado, kaning grupo ni Tato. And earlier gi-mention ni General nga posibleng ipaubanan ra ni ang kining mga member kay doon na discretion nga posibleng mo surrender. And butang si Tado aron nga posible sila nga moligod ang ilang organan o pabilin sa walong grupo. Now, undaran man to possible nga kaubanan ni Commander Tado. Doon na kahit akong posibilidad kung unhan kini sa tropa ay ma-intercept balik nila karida. In that sense nga liway na to mga pasurrender to mga nilin. Una-muna, ito si Tado. Ang tasking always ni Tado is that siya yung parang forward security ng main group, which is yung grupo nga ni Reda. So what happened in Sitio Takukon? Ito yung forward security niya, yung nabangga natin. That's why lima lang yung na-encounter ng tropa. During the pursuit operations, ang feedback sa ating mga tropa, nakita nila doon yung mga trackings ng more or less 10 personalities, which we believe ito na yung grupo ni Reda. It just happened that from the first encounter until second quarter, itong grupo ni Reda were able to buy time para makapag-exit sila. But we are hoping with those forces na in-include natin, with the support ng ating higher headquarters, we are hoping na masundan natin itong grupo nila Reda. Whether they will surrender, mas maganda, or we will encounter them again at ubusin natin sila. Thank you, Colonel. Thank you, sir. Since we still have time, we shall accommodate one more question from XFM, Rusty Marie Codina. Pasensya kayo, bumalik din ko or else ito matulog. Hindi ko na. So this is a question, a sort of critical thinking of mine. Para kang Gov o sa representative sa Congressman. Sir, sige tag panawagan na, surrender na mo, balik na mo sa bakan sa gobyerno. But, lisod, upugay kaya na ito na-achieve. Ang pagbalik nila, dugay na ito na-achieve ang insurgency free.
And some of our FRs, di nato ika-deny, fine bills, tagaan nagbalay. Pero kung ba ilang balay na malik sa bukid, kaya dili enough ang ilahang paninaguyan asas ng bukid. So, enough ba ang atong panawagan? Enough ba ang ato ang gihangad sa ilahang support sa ilang pagbalik sa gobyerno? If enough, nganong daghang paghihapon ang nagpapili o balik? Kung enough, nganong maapay ng patay? Tungkol kay nagmagahi? And i-continue na lang natin, pwede po niyan si Ranil Go and Mr. Anayron. Dili ba ang nahitabo nga pagkamatay ni Tado tungkol kay nagkulang pa sa pagkumbinsi? Ni surrender lang sa pagkumbinsi kaniya? Or wala ni dulot sa iyang heart o sa iyang muna pagkumbinsi nato niya? And dili ba kaya ang pagpatay kang Tado naman iyang family, nakalabang ba sa iyang karapatang ng tao? That's my question. And a question deserves an answer from the heart. Marami tayong panawagan po tayo sir. Even sa akin sir, mga video interviews ko, radio Di lang interviews. siya kung masigasig ko ng mga Anyway, tanong. question kulang ba nga itong gobyerno? Okay, siguro, hindi na siguro. Ay, kulang ang gobyerno ng daghan na sa karat. Siguro ang survey na puro na lang na mga leader ang nabili and few numbers na nabili. So I believe na successful ang gobyerno sa pagsumpuan ng problema. Logically naman is kanina mag-put piso is ideology mo nila. It started with ideology. So, makita mo na ito na sa panahon sa Cuba, panahon sa Nicaragua, same time na sa buhay. Sa ilan ito successful. It's because namuno ako during that time is mga dictators, diktador sa ilang nason. Muto nga na successful ang pakibiso sa left at mga panahon, ang communism. No? So, dahil po sa Asia, Vietnam, diba? Successful. And then, yung ibang mga countries, no? It's because ang rason lagi, wala yung kagawasan ng tao. Mga diktador ang namuno at mga panahon. Pero ang muna na makita niyo nga si isukod siya, siguro kay hindi ang nagkaroon si Quinta na siya. Wala ma-achieve ang pakibiso. It is because dili mo gusto siya sa ato ang society. Dili gusto ang tao. No? Kaya kung gusto pa ang tao, and for 30 years, naman si Mako. Mako, 30 years po siya. Pinaka 30 years ka nang fencing kung sa pakibiso, yung una yung na-achieve, ibig dinagka, digamay. So dapat, nasamot na ka, hindi gusto ang tao. Para mag-awiyak ka, hindi ka suntok, ay puksan. Pero kung suntok mo hindi mo, nawiyak naman ka, wala kang gusto ko. Kaya ako nag-ayak ko sa politiko, kasi dagan sa pili na gano'n, lima ay buto, dagan pag ako. Kaya nagabutang ba? Dapat, kasabot na ka. Ang imong gusto, really acceptable sa kalinhanan sa Maria, sa majority sa katauhan sa Batang mukha. okay, sa ato naman ko sa Pilipinas, there is an election every 3 years, and an election every 6 years sa presidential. So, wala na ang reason ng tao para na mo-join sa pagkipiso na usapon, no? Usapon ng sistema sa pag-gobyerno, okay? Naman sila rights 50 years old. sa mga opisyalis na sa gobyerno. And then, makita ko din mo is nag-evolve po na atong kasunduluhan. Makita niyo sa nagpay-pamid, nag-usahan ng talo. Pero karon, di ba, hinapay na kayo, formal na kayo sa una, makita niyo sa talo, nakakagig mo, mga bugoy kay kanahon, di ba? I mean, nakita niyo po usapan. So, karon, professional na kayo mga sundalo, no? Wala na yung pag-abuso sa ilang mga posisyon na, of course, no?
importante makinig sa gobyerno. Ako, hindi sila responsibility, hindi sila ang tagaan sa gobyerno o essential na magdala o buhay. Ipan, hindi wala kang tahanan. So, kinahanglan din ang professionalism sa mga sa mga. So, nakita ko na ito na over the years na nag-improve yung professional na ginatong mula sa duluhan. Tungkol siguro kaya ito major general ako kung classmate sa high school, mga professional na tayo. But of course, no, so ko, namatay si Tado. I've never met him. There is a people in Miss Ong siya. Ang ako lang is kitang talang magtinabangay hindi tao umaagi bumalik na po sila sa ato ang society. Okay, isa pa may ipadayon na 30 anyos na 30 years, 40 years na ang kalimukan na wala ni daghan. Isa pa may ipugos. Dili gusto ang tao. So, ano yung pamamagsang ipugos na whole life yung muna na kaniya. Diba, wala rin muna kong binsi ang kanaghanan. So, siguro, each and every one, what there is a religion 10, and that, kita tanang yun, nasa ilang kapalit na lang ba eh. Pipot yung ibig, matabang sa imupot, sa iwan po kung nakabalik na sa itong nakalimbang. So, it should be tanan ang effort. No? Media, mag-effort. No? So, like, example, na mga amigo hindi mga nabilin na pinili ng interview na muhangyo sa ila na mabalik na. No? Masali ko, matabang ko sa ila. Ano ko? So, magtinabangay ka, no? Eh, kanina mga nabilin is mga key leaders po sila na siguro mga bitaw na kung kanina sila kung kanina ay napulong ka kaso kasi kanina 100 ka kaso at kayo yung taon na nakaon niya sulit pero ako na 100 siguro ang kaso so kasi hindi ako kagawa so kung saan nahihirap ko sa araw so muna nga tinatanan ng pinabangay, may ibang tao sa programa sa gobyerno, may amnesty program, hindi na mga butang, kasi ma-qualify ay. Yeah, ito atong information. But of course, atong pang-gobyerno, successful, hindi pa sa atong pang-gobyerno, kasaguluhan lagi ang successful na ating pagsupo sa kaning sa left no, pang-kausa. It is because of the society, the change sa society. Unlike before na wala yung mga cellphone ng mga tao, updated ka lang eh. Updated ang mga tao sa balita, updated ka lang sa pakita mo sa Pilipinas, sa di mo kalimutan. Okay, ang challenge ko dato karon sa Pilipinas sa pag-iusap. No? Kaya kung ang problema na mo sa kalimutan karon, iyahay ng paniguro resources. Huwag talaga kung sa kanasod, may coach na rin, paniguro na sila sa future resources nila para sila mga tao, na para sila nasod. Gusto mo na nga, kita po, dapat mag-iusa ka sa Pilipinas, kaya kinalang i-secure po nato ang atong natural resources para sa atong compound sa atong mga kapwa Pilipino. Okay? Ihanan ang trend karon eh. Ilog na sila sa Greenland, ilog na din, ilog na ito, ilog no? Atong mga undeclared pa na mga yuta, undeclared pa na mga dagat, gusto na sa kukod sa mga sa kanasok, no? Ingana na ang trending karon sa kalibutan niya karon diri sa tuwa, away-away pa sa paglingon. Di ba nga dili tayo secure sa tuwa nga ato mga national. So, magpinabangay lang ta sa nabiling sa mga leaders nila na atong hangyon kung makakita mo balik close ni Celia. Uy, napakainsahe kang kumakantare ka o napakainsahe kang kuwan. Hangyo na ito sila na bumatik na para magpinabangay ka sa atong mga pag-research. Sir Anayon. Kung sa effort lang, kayo kung huwag yung pinagkulang. Kay sige yun na lang kung panawagan.
ug sige sa mga tunghanyo sa mga kining nakakaroon din ng mga dati ng mga kauban nila na pumunta kung doon na sila yung mga linya mga estudyante. As to yung subject on human rights, encounter mo din siya. Muna siya akong ikaingon na sa atong mga kasundaluhan. Ang pinaka-ground role na po, namo sa Port IDs, kining mga New People's Army nga mga members, ang akong sulti kanila, we treat them as victims. Mubito lang ingon nato nga friends rescue. We treat them as victims na kinahanglan nato luwason. Apan, apan. Ang akong sulti lang po kanila, apan. Pag-abot sa magka-enkwentro na, pinosilay na ganit, forget that, kalimti nga sila biktima. No? During encounter, kay ang ako sa mga directive kanila is, ato usab ipakita kanila na pag-abot niya ang abutan sa enkwentro, dili usab kita magpalupit. Dili nato sila hatagan og gamay nga kumpiyansa o nga impression nga may sa kaya mo din natin sundalo. Basig na yung mula o palita. So, ingon lang yan, inana lang ang among the way we execute our mission. So, pakayo po, that is a legitimate encounter. Ang naitabo, in fact, kung tanaw ninyo, may mga naman tayo mga test anak siyang kamot, kung nagpaputo ba siya o mga paraffin na ano. And then, makita mo na ito ang iyang pusil, mga bawas naman ang magasin na pasabot na nagpa-convit siya. So, wala, ako makayin ko nga wala tayo hindi kalapasan sa iyang tawanin ito. Thank you so much, General Anayon. Gov, last na lang, mensahe din mo alam sa tropa sa kasundaluhan sa ilang successful operation. Well, ako mensahe sa ila na safe, no? Trabaho nila yung trabaho. O, may nag-applyan na trabaho. So, sir. Kaya naman na, mo bibya, mo ba rin yung applyan na trabaho, sa trabaho, ako na yung trabaho. So, same, kami ng mga leaders na nagamigan sa Pumino, ato mga leaders, mga congressman, mga leaders, no? Kasi na ba kayo me, no? Kung saan na ito na magmalagpuso na natin pagkatimaan sa ito mga FRs, mga livelihood programs, no? No, kaya, dili ko ang maghimong livelihood. So, kay, iso mga tagahan mo rin sa livelihood, dili ko na siya bagay na tuloy sa ganahan. Hirap mo maligya, hirap mo niya, di ba? So, dili siya sa'yo mo ang pagkatiman ng livelihood. So, it takes time. No? It takes time. Dili siya masulban. Masulban niya pag-inabuhian. Eh, katulad rin ba ang mag-bibili, pag-ikasulban niya pag-inabuhian. Kasi kapag ito sa kung siya niya-agres niya. Diba? Nag-media-media, di ba? Angay. Isa mo lang post pag-media. Tama? Oo. Di ba yan? Ano mas pinakutang ko? So, kailangan makita iga, dili ka mo surrender ba? Kami nila ko, mga leader, mga mayor, o gobyerno, di po din mo surrender o papakita sa bagay sa ito ang mga FRs na yun. Hindi ko na pwede yung matamlo na ko sa kapitanan. No, kaya naman yung na dili gusto. Diba? So, panghinaan siya ko ba? Tayo ba, namuhay manok. Hindi ko ba, kung ano tayo. Susunod na yun. Mata kayo ba eh, ingalan na punta. So, pakitaan nila sa pamahagi. So, wala ang trabaho sa ito natin media, natin social welfare, sila punta. Ituloy akong pakitaan sa bagay sila. Thank you, ma'am. So if there are no further questions, then this concludes the question and answer portion of our press conference. At this juncture, let us now hear the message of the 4th Infantry Division Commander, Major General Michelle Piano, Jr. Dalang salamat. Una sa tanan na gusto na ko ipabot ang akong appreciation sa mga naadini ang atong mga commanders. Mga battalion commanders, hindi pa rin kompleto. Kung inyong pagkaroon kung sa hindi pa posibido na iwas ng hindi North Central Mindanao Regional Committee. Duha ka brigade. Ang muna ngayon kung agbibo kayo, kay duha ka brigade. Ang brigade na ito sa Butuan, naana din sa boundary sa Agusan o Bukidnon na operate no, composed of 3 battalions ang atong 23rd IB, 58th IB, and 28th IB. Nag-import na buntag gikan Agusa, Surigao del Sur, no? Gikan sa San Miguel. Ang 75th IB, naalam ko din bago lang niabot
last week. No? Plus, yung mga batalyon sa 403rd Brigade, 1st Special Forces Battalion, kay Colonel Emil Bautista, sa 8IB, kay Colonel George Alurina, 88, kay Colonel Anatol Bautista. And 26IB, gikan pa din siya dito sa Tarapugon. Palacugon, Agusan del Sur. So naana yun din, no? We have 7 battalion commanders or 8 battalion commanders na naa din dito. Manning our focus military operations and 2 brigades. Ang isa na ito ka brigade na din sa taas ay Pasubog. Ang isa ka brigade na karon dito. So ingon niya na pasalamat kita sa ilang effort. Ako personally as the commander, nagpasalamat sa ilang effort at ilang kadasig. As a division commander, ang akong tanaw manggod is ang pinaka-role nako is how I can inspire them to execute or to do kung ano man yung instruction ako. And I am of the belief na hindi ako mga commanders o mga kasundaluhan ang inspired to do mo na inananimo ko kanina lagi na. They spend their Christmas, New Year, Valentine's, and Chinese New Year in Pantaro Range. Inana sa sakripisyo sa ato. Kung pili usab nato kalimtan, ang atong mga tripulante sa Philippine Air Force, without kining mga nakita ninyo diha ng mga Black Hawks, dili ingon ani ka kita nga kasayon ang atong gikandak na focus military operation dinha sa boundaries sa Agusan del Sur o Bukidnon. Tungod kay kung wala ni Black Hawk, padulong pa lang ta diha sa atong area of operation karon. Ang dala sa atong sundalo nga rasyon, pag abot nila diha sa area of operation, isa lang adlaw ang ilang iwan kay it would take 5 days, 6 days gikan sa ilang line of departure padulong din. But with our Black Hawks, dali na kayo, no? Dali na kayo. Just a matter of 30 minutes to lapag na, nakadrop na sa atong. So, ako ang among pasalamat sa atong Philippine Air Force na nagtabang ka namo, labi na kini atong mga piloto sa mga Black Hawks. Always, Christmas din sila, nag-spend po sila ang atong mga pilots. So, and then lastly, katong ingon ni Gov na mensahe sa mga kasundaluhan, actually, kini siya ang uling ibalik-balik ko sa mga inana ko ka-inspire na nato kasundaluhan kay well supported man po sa atong mga local government units, no? Well supported in terms of sa mga pahinahanglanon sa atong kasundaluhan na ma-sustain ang ilang ang atong focus military operations sa area. Dako usab kayo og investment ang probinsya sa Bukidnon. Nganong naatay na to sila kining estado karon sa Bukidnon ang peace o kining kayon mo claim lagi ko nga wala na sulod nga armado din sulod sa probinsya ng Bukidnon. Dili na ingon nga laway lang o ano lang. Nag-invest ang probinsya sa Bukidnon. Materially, monetarily, dako og investment. Muna ni siya ang fruits karon ng dako kaya pasalamat kay Governor Roque, sila Congressman Rodrigo Flores, Congressman Alba, sila Congresswoman Inday Audrey, and then si Mama Congresswoman Roque. Okay. Kumbaga, concerted efforts, mayors, tanan yun, kay masulti. And always, matubog other areas, pero may ingon lagi sila ng mga bias, diyan na yun, pero lang niya sampol ang Bukidnon. Tinuod man po. Akong kay sampol nga, muna ingon din nanong ginani ang success sa among campaign din sa Bukidnon. Because ang support ko sa naghihatag sa mga local government units, local executives is overwhelming sa munang ingon ni. So, nakita na nato ang ingredients, nakita na nato ang unsa day ang tama nga pag mixture, no? Sa effort sa militar, sa local executives, local government units, o mga line government units. Thank you. Thank you for your message, sir. May we also request the Governor of the Province of Bukidnon, Honorable Rohingya E.P. Rocky, to give his message. Well, first of all, I would like to thank our mga kasundaluhan, leading already, sila tanan ng airport, including all the airport
also sa Pagka Intelligence Youth Groups. Tapos lalo tayo sa UCAN. No? Pasalamat sa ila sa ilang effort kay isot yan eh. Muna ako meron po wala akong magandalo. No? Eh, isot kayo lang magka-benta ng valor ka ba? Kung na napatay, Pilipino na po. Kung magka-medal ka sa ibang magkasundalo, pero ang ibang kontra, kapwa ko sa ibang Pilipino. Pero isot kayo, di ba? Okay na ito. Germano, hapon na sa panahon na. Nakabenta ng valor ka, proud eh ka. Kaya ito, pinsan sa Pilipinas. No? Kaya is, muna unay ba? So, muna ngayon po. Pero po noon, ang gobernador na lang ko, wala ko mag-general. But anyway, no, anyway, sa una, high school, ganyan, nagkasapot ng resultado. Ito nga, isa lang, kasi may detail, pasado ko ba, ano, kumusulot. General. Pili ko, general problem. Anyway, no, atong ako pasalamat sa mga brigade, sa Port IP, mga brigade na to, and then sa mga battalions, no. Pinuta, basta magkulang sa suporta, ay karan lang, ipaagin na to sila sa ato ang Peace and Order Council, no, sa probinsya. No. It's not actually sige sila hangyo sa kuwa, dito na sila sa committee hangyo, kung sa suporta ang inanlan nila sa kada batalyon. No? So, pinapumahan na ito sa committee, ako higo na po kong pirma na kung sa request sa committee nung nato sa Peace and Order Council, no, atong so, ako lang po kong mensahe sa ito ang local executives, sa ito ang politiko sa lalawigan sa Manila. Atong magpinabangay sa programa sa mga livelihood. No? Kaya hindi lang sa iyo ng livelihood. No? Hindi sa iyo magitag livelihood. No, bisa kay trabaho, usahay, kaganahan sa mga trabaho. So, muna nga magpinabangay na, especially sa itong mga FRs, no? Itong mga FRs. No, kay, para, naagay kausaban na atong dapat, hindi lang ay masurrender na po sila, magkahuman, no? Kalimtan na nila ito, atong responsibility, no? Kay, kita, ang mga leaders, atong ang responsibility sa ila na matagaan o equal opportunity po, no? Oportunidad na nagsabihan sila. So, thank you sa ato ang mga media na nakapagbigan ng lawak. Inaot na, I believe, ilan na lang kami taga-bukid ng anak na commander. Wala sir. Wala na taga-bukid na. Si Part. Taga-asaya, napaglasan? Bendum sir, Bendum. Bendum. Bendum po sir, Malaybalay City. Isa na lang. Part. Nagano po sir? Miso. Habis na sa nanay. Miso. Kapoy, taga Binikalan, Agusan del Sur. si Jakim, Miso. Miso Japan. So, siguro, miso na tayo. No, at least ang itlog, kita na lang nalilin. Isa na lang ang miso tayo. No, kasi parts. Bendum. So, mga media, hindi na makita, ang pamilya ni Parts, kung saan na ito makulit siya, mabalik ito din sa ito, So, thank you sa pagkanin, magtamong katalan, and of course, once again, salamatan ako at mga former FRs na nagsabi na sila sa itong gobyerno. So, ayun po kaulaw gawin something no, sa tuwang gobyerno, especially sa gobyerno, mga pangyayon na nun. Kung sa tanaw nyo, ibagay ko sa inyong kapangyarihan. Kay mas tayo mo po na ibigan sa inyo ang tanaw nyo ng mga live program na gusto ko ninyo. Kaya kamo minakaibulo ko sa kanayang. Thank you so much, Governor Sir. May we also call the representative of Congressman Flores, Sir Roque H. Rios Jr. to give his message. Sa tanan, no, mga pagdito na ako sa probinsya, Governor Roque, naman Major General Michelle Anairon Jr.,
akong mga kagawbanan din sa lamisa, sa akong mga media, friends, natagdanan, maayong buntag. Tungkol sa susama kay importante nga butang, no? Ito ang Congressman, Attorney Jonathan T. Flores, di ko sa pagkani, patinagi ka na ko. Gusto niya ipaabot ang iyang pagpasalamat, of course, sa ato ang mga kasunduluan sa successful gaya ng operation. Gusto ko niya ipaabot nga sa kanunay ang iyang suportahan na yun sa mga lakang sa gobyerno aron sa pagsugpo sa pagsulbad sa problema sa insurgency. Ngani, ano pa niya, nahangit din siya sa mga igsunan ginadya sa walong grupo paghapon na nag-ihok paghapon diya sa pagbukiran. Nahangit din siya nga punta matahan sa gobyerno, niya uban kanini sa atong komunidad aron nga atong makabot ang pinakamaayo upside, mas malinawon nga probinsya sa Bukidnon. Gani ingon siya sa kanunay ang opisina niyan, Attorney Jonathan T. Flores, atong congressman, sa kanunay ang iyang pagsuporta pinagi nini atong ginatawag nga whole of the nation approach, assist sa pag-tap actually sa mga ahensya sa gobyerno, DSWD, ang mga tabang ng opisina niya na inuman ang atong TESDA. Sa kanunay, ang TESDA ay hatag o mga skill, pag-equip sa ato ang mga gusto nga surrender aron nga sila ang pagbalik sa komunidad, mahimo sila mas mahimo sila nga malabuon, mahimo sila nga magamit usab sa pagpapuswag sa ato ang probinsya sa Bukidnon. So, kana lang, gusto ko na ito, magun ko itong pangutanan ni Ma'am Gadihan na nagkulang ba ang gobyerno. Actually, I agree with the statement of Governor na wala magiging nagkulang ang mga leaders. Kung pwede pala na sa kaon ng gobyerno dito, nagkunahon po ubos. Surrender na yun. Buhaton din siguro na sa itong mga leaders pero saon na mag-inuturay man. Una nga, sa opisina ni Congressman Attorney Jonathan T. Flores, para kanamo, yun siya nagkulang sa paghangyo, gani, kung naay mga musurrender, sa kanunay, anaan niyang opisina, hatag o dako na tabang, parang mamahimok silang. Pero, wala gini, favorable ni sa ato sa gobyerno na doon ay successful na operation. Pero, sakit po, no? Bukod kay kinabuhi ang nawala. Mauna nga, sa palayo, naghangit din siya sa mga kaisunan na ito na napagyan sa walong grupo ng surrender kumutahan diya sa atong lugar. Kaya salamat, mahayang buntag. Thank you so much, sir. And that concludes our press conference this morning. Thank you for your participation and presence. May this effort lead to the success of our shared mission